Magandang araw mga banateros at eto na nga bigla po tayo napagawa ng video. Bakit to? Kasi meron na namang nagpapakalat dyan na kesyo tumakas na daw si Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil dito sa ICC na to. Una sa lahat, mga putang ina nyo. Yun lang masasabi ko sa inyo, mga putang ina nyo. Bakit kanyo? Alam nyo, kung sino mang nagpapakalat na to, ito may nabasa ako Natunugan. Ito ang title Natunugan. Rodi Duterte flies to Hong Kong amid ICC arrest warrant rumors. But Panelo says he's meeting OFW. Isa pa, mga putang ina nyo. Hindi totoo yan. Alam nyo kung bakit? Isang linggo na naming ina-announce sa SMNI, sa programa naming Banateros, na pupunta si Tatay Digong sa Hong Kong. Ito po'y mahigit isang linggo na. Planado na ito. Hindi pwedeng bigla-biglaan magkakaroon ng event sa Hong Kong. Hindi parang Pilipinas yan na pwede mo bigla-biglain. Hindi, gusto namin mag-event. Hindi ganun yun. Yung event na po na yan, ay planado yan. Pinapaalam mo na maayos sa gobyerno ng Hong Kong. Mahigpit po sa gobyerno ng Hong Kong. Hindi pwedeng lumagpas ng bilang. Kailangan yung oras sakto or else papatayan ka. Bawal ang late. Hindi pwede katulad ng nangyayari sa atin sa Pilipinas na nalilate yung ibang mga kandidato. Hindi pwede dito yan. Nandito po kami sa Hong Kong ngayon. Ngayon mismo. Mga putang ina ninyo. Alam nyo, ang ganda ng dating ko dito sa Hong Kong kasi medyo malamig-lamig pa ang panahon dito sa Hong Kong. Pagdating nung nagbasa ako nung galing ako sa airport, papunta na ako sa hotel. Abay, nabasa ko, Rodi Duterte flies to Hong Kong amid ICC arrest. Abay, mga putang ina nyo talaga. Nakakainit kayo ng ulo. Ako, hindi ako iniiwasan ko na magmura. Iniiwasan ko na magmura, pero nung nabasa ko to, nagalit ako. Nagalit talaga ako. Sabi ko, tangina ninyo, dumi ng isip nyo. Ang hirap-hirap ang preparation dito. Lahat inaayos mo. Inayos ng mga taga KOJC to, PDP laban. Inayos ng Duterte team mo. Lahat ito inayos nila. Matagal na pagpaplano ito. Bakit kanyo? Remember, nung 2016, tandang-tanda ko bakit to. Kami personal ang nagpunta at nangampanya. We represent PRR din nung time na yun. Ang Mocha Girls, alam nyo yan. Lumabas pa nga yung video. Ako po yung nag-video nun tingnan nyo, si Mocha nagsasalita. Dito, yung para kay Duterte, punong-puno ng tao. Tapos, sinabi niya, tumingin ka sa kanan. Ako yung nag-video nun. Walang tao. Si Lenny Robredo nun. At saka yung si Mar Rojas. Nandun pa sila, sila Corina. Lahat ng taga-ABS-CBN nandun. Ayun ay makasaysayang nangyari sa Hong Kong. At alam nyo, isa yan sa nagdikta ng, alam mo yun, ng pangkalahatang trend para sa mga OFW. Kasi alam naman po natin, Hong Kong ang isa sa pinakamadami. Aside from Middle East as a whole. Kasi Middle East, marami yan di ba? Iba't ibang bansa po yan. Marami yan. Kaya marami sila. Pero dito kasi, isa to Hong Kong Yung isang bansa na to, Hong Kong, grabe ang OFW dito. Nung nagpunta po kami dito, kitang-kita po namin ng tindi ng followers ni Pangulong Duterte dito. And we reported it at that time. As a matter of fact, nung nanalo si Presidente Duterte nun, isa kami sa inatasang bumalik at magpasalamat. Ang Mocha Girls, si Mocha Uson, para bumalik at magpasalamat, sumasuporta sa mga OFW kay Pangulong Duterte. At kasama po nun si Inday, VP Sara Duterte. Kasama po siya nun. Pero this is the first time na pupunta si Pangulong Duterte dito na may rally. Okay? First time. Nakapunta si Pangulong Duterte dito, alam ko, hindi rally yun. Pero nagpunta siya dito, ngayon lang yung rally. Kaya handang-handa. Kasi, alam nyo, yung venue bukas, ako nga sinabi ko dun sa organizer, maliit yung venue na yan. Kasi yung kami nun, labas ito sa labas. Pero punong-puno. Ito ngayon, nasa stadium lang. Sabi ko, siguradong mapupuno yan. Paghandaan nyo yan. Dahil iba ang mga OFW ng Hong Kong.
Talagang kakaiba ho ang mga OFW sa Hong Kong, talagang matitikas ho ang mga kababayan natin dito at paninindigan nila. Kaya nga ako, mga kababayan, ngayon in-upload ko ho ito umaga ng Sunday. I-upload ko po ito Sunday ng umaga. So napapanood nyo to Sunday ng umaga. Panoorin nyo po ito dahil alam nyo, nakakainit ng ulo. Napakatarantado ninyo. Alam niyo yung ICC na yan? Putang ina, ilang beses nang sinabi ni Trillanes na ayan na yung ICC. O hanggang dito ka na lang. Hanggang dito ka na lang na buwan na to. Hanggang dito ka na lang. Aarestuhin na. Aarestuhin na. Putang ina, saan na-aresto? Ba't tayo susunod doon? Hindi naman, ano ba tayo? ICC country? Tayo ho ba'y membro ng ICC para arestuhin si Duterte? Abay, gago pala kayo. Ano pinalalabas ninyong tumakas si Pangulong Duterte dito sa ICC? Abay, mga hindot kayo, mga animal kayo. Hindi ako, ayoko talaga magmura pero sabi dito, basahin ko ha. Former President Duterte flew to Hong Kong on Friday, March 7, amid growing speculation about possible issuance of ICC arrest warrant against him. Alam mo yung bulong-bulungan na yan? Putang ina, parang bulong-bulungan yan ng mga kapitbahay nyo Na lahat walang katotohanan. Puro mga chismisan lang yan. Ang tagal na niyang bulong-bulungan na yan. Di ba si Trillanes noon? Buwan-buwan nagsasabi, malapit na, arestuin na siya dyan. Ito, pagkatapos ng buwan na ito, arestuin na siya. Kaya ganyan siya, arestuin na siya, arestuin. Ano, may nangyayari ba? May nangyayari ba? Wala naman Tapos hindi, arestuin siya dyan, arestuin. Gunggong pala kayo Di ba? Ito sabi pa dito, Politico learned that Duterte boarded Cathay Pacific flight ganto, which departed Ninoy Aquino at 8:41 a.m. Learn talaga, Politico learn. Lumabas sa social media yan. May video yan na mga nagbibideo sa kanilang mga tao. Kalat na kalat yan sa social media. Tapos Politico learn, parang naka-scoop kayo ang datingan. Na-scoop namin na lumabas. Parang patagong lumabas si Duterte. Tumatakbo si Duterte na parang patago. Abay, gago ba kayo? Kung patago yan, hindi mabibidyo yan ng kung sino-sino. Ang dami yung video na lumabas. Bumati pa siya dun sa mga tao. Bumati pa siya dun sa crew ng eroplano. Nagka-late-late na nga. Hindi ko alam kung nagka-late-late Pero di ba, ibig sabihin ng mga kababayan, hindi ho yan tinago. Kasi, parang Politico just learn, blah, blah, blah. Napakataran. Naku, wala akong masasabi sa inyo, ha? Talagang ano kayo Sabi dito, parang ang dating kasi 8:41 daw at nag-arrive ng 10:25. Parang ganun. Tapos Duterte former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo dismiss rumors. Boy, naturalmente. Siguro malamang sa malamang, isa ho yan sa mga nag-a-announce. Isa ho yan sa mga nag-a-announce at sinasabing darating si Duterte sa Hong Kong. Pinopromote yan Pinost ko pa nga yan May poster po. At saka ho yan, ano ho yan? Nationwide. Actually, first time, pinag-usapan namin yan Hong Kong. Tapos Luzon, Visayas, Mindanao. Sabay-sabay yan. It was all prepared. Tapos sasabihin nyo, parang binigla, itinago. Gusto ko kayong fake news. Di ba? Sabi nung baklang congressman na yun, fake news. Yeah? Tapos sasabihin nyo, parang itinago na tumakas, pumunta doon para lang igunggong kayo. Tingnan nyo yung poster niyan. Papakita natin dyan. Pakikita natin. Ipopost ko yan sa comments. Yung poster na yan, paano mo organize yan ng sabay-sabay na bigla isang araw? Pinost namin yan. Gumawa kami ng event kasi arestuin si Duterte. Kaya gumawa kami ng nationwide event. Tarantado ba kayo? Hindi, alam mo yun, ito ay inorganisa ng PDP, Duterte team, at higit sa lahat ang KOJC. Ang nag-facilitate talaga niyang KOJC, buong nationwide. Kaya nga, kaya nga team, pansinin ninyo, tama talaga yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na kaya siya inipit noon dahil alam ng administrasyon na ito na talagang malaking kontribusyon ang gagawin ni Pastor Kibuloy. Lahat ng events
ng PDP ni Pangulong Duterte ay kasama ho ang KOJC at kita nyo naman 'pag KOJC o si pastor o ang SMNI ang nag-ayos o yung tinatawag nating, team po ni pastor ang nag-ayos, siguradong maayos, organisado at yan ay plan ahead. Ano 'to, kumuha lang kami ng ticket basta-basta? "Andito tatakas si Duterte, kuha tayo lahat ng ticket, mga ulol." Gano'n? Tarantado pala kayo, eh. Anong sasabihin niyo, eh? Lahat kami nakapunta, may ticket na ako mula nung unang-una pa lang. Ina-announce na nga namin po, "Oh, abangan niyo kami. Eto, may papakita pa ako, sandali lang, may papakita pa ako, mga punyeta kayo." Ito pala yung kwarto ko sa Hong Kong. Ipapakita pa ako sa inyo, ha? Eto, ano 'to, wala hong preparasyon 'tong live video ko na 'to. Eto, oh, kita niyo 'to? Ano 'yan? Duterte pa rin, oh. Nagpagawa pa kami ng maraming cup. Ng Banateros po nagpagawa niyan. Hindi mo naman gagawin yan, puwede ng, ilalabas namin yan dito ngayon. Hindi naman po puwedeng mangyaring ilabas mo ginawa mo 'to kahapon lang, bakit? Tatakas si Duterte, gawa tayong rally do'n. Paggawa tayo ng sombrerong bigla. O ano pa? Oh, Pastor Kibuloy. Oh, ayan, oh, may Banatero sa gilid na logo, oh, ta's Pastor Kibuloy na cap. Ano 'to, bigla ko lang naisip tatakas si Duterte kaya nagpagawa ako ng cap para gumawa tayo ng rally, fake na rally. Mga putang ina niyo talaga. Nakakagago kayo. Nanggagago kayo ng mga Pilipino. Nakakainit ng ulo, eh. Sorry, patawarin niyo na po ako dito sa video kong ito. Hindi ko na uulitin 'tong pagmumura ng ganito, pero nakakabwisit. Nakakabwisit. Hindi ho ito biro. Nakakabwisit ho kayo. Nakakatarantado kayo ng mga Pilipino. Basta lang magkaroon kayo ng sensationalized news. Hindi, eto, hindi lang ho, hindi ko sinasabing particular dito yung politico.com, Maging ho yung ibang mga nagbabalita diyan ng mga tanso, o yung mga nagse-share na tatakas si Duterte, mga, fake you kayo. O yun ang totoo, fake you, fake you. Fake you kayo, puro fake news. Oh, sabi dito, rumors about Duterte's possible arrest by ICC have been swirling. Sabi daw ni Carpio at saka ni Trillanes, wala namang ang issue ngayon, PhilHealth. Mga king-ina nyo, PhilHealth ang issue ngayon. Kung paano tinarantado ng gobyerno at ninakaw ng gobyerno ang pera ng PhilHealth na pinababalik ngayon pero hindi na maibalik. Bakit? Putang ina, nasa bulsa niya ninyo. Tapos sasabihin ninyo, ang issue yung ICC, may bulog-bulungan. Wala na sa eksena yung ICC. Wala na sa eksena yung ICC. Tapos sasabihin ninyo, hindi may bulong-bulungan kaya tatakas si Duterte. Gunggong, mga tanga kayo, mga bobo kayo. Kaano-ano yung siga doon? Ako nagtatanong lang, kaano-ano yung siga doon? Oh, di ba? Oh, ang linaw-linaw dito, Sabi pa nga dito, amidst persistent rumors, the speculation has arisen that Duterte may not return to the Philippines after his Hong Kong engagement and could seek refuge in China. Putang inang yan. Gago pala kayo, Kung gusto magtago niyan, noon pa. Hindi niyo ba maisip yun? Kung gusto magtago niyan pagkatapos maging presidente niya, magtatago na sa China. Doon pa lang sa investigasyon ng mga lintik na quadcom na yan, kung gusto magtago ni Duterte, nagtago na yan, mga gunggong. Hindi magtatago yan sa China. Ano kayo? Ulul? Magiging presidente pa nga namin uli yan, Tapos sasabihin niyo magtatago. Easy. Basta, ang huling balita ko, merong sinabi si Pangulong Duterte na, ayoko na lang sabihin kung kanino galing to, sabi niya. Kaya pa 10 taon mabuhay. Kaya pa. Pwede pa. May ganung pahiwatig si Pangulong Duterte. Tapos sasabihin niyo tatakas. Sabi dito, Malacanang stated that the government will be obliged to turn Duterte over the ICC if request is made through Interpol. Meanwhile, some officials within the palace are reportedly questioning why Duterte has not been placed under an immigration lookout. Tang ina nyo. 'Di ba? Yung mga nagbabalita, yung mga nagse-share na tatakas si Duterte, kuha tayo ng rally, fake na rally. O ano pa? Pastor Kibuloy. Oh, Pastor Kibuloy na cap. Ano 'to, bigla-bigla lang, gago
Kriminal yung tao para i-look out ninyo, which would allow the Bureau of Immigration to track his movement in out of the country. Eh, baka sabihin nila, look out lang naman, hindi naman sinasabing, siya ay, pipigilan. Kahit na, what grounds? Bakit may out yung tao? Dahil yung mga tsismoso-tsismosa na naninira sa pamilya Duterte, ilu-look out mo na? Aba'y mga gunggong pala talaga kayo, mga gago kayo 'no? Subukan ninyo. Subukan ninyo. Eto, hinahamon ko kayo. Subukan ninyong gipitin at ikulong si Pangulong Duterte. Sige, subukan ninyo. Sige, tingnan ko. Tingnan ko tapang ninyo, mga gunggong kayo diyan, nagmamagaling kayo, na puro kayo yung tapang ninyo 'pag kayo itlog niyo naman nandidito. Hindi, kasi alam mo yung mga tapang-tapangan na yan? Yung sa mga congressman na tapang-tapangan, 'di ba, daldal ng daldal. Nung dumating naman si Duterte do'n, kulang na lang halikan ng ang paa ni Pangulong Duterte. Napunta dito yung itlog, eh, yung matapang na bishop diyan, wala, biglang napunta dito yung itlog. Yung matapang na isa pa diyan, akala mo kung sino magsalita pagka hindi kaharap si Duterte. Pero nung nandun na si Duterte sa Congress, ano nangyari? Wala yan, yung puro katapangan ninyo. Tingnan natin. Yun na nga lang sa mga kalye survey. Kalye survey, huwag kayo maniniwala doon sa mga binayarang survey. Kalye survey, 70%, 80% ang Team Duterte. Team Duterte pa lang yun, ha? Hindi pa si Duterte yun. Team Duterte pa lang, 80% versus Team Marcos, 20%. Hindi pa si Duterte yun. How much more si Duterte ang iano ninyo? Tingnan ko kung gaano yung ano ninyo, kung gaano, ewan ko lang, tingnan ko lang. Hindi, totoo. Subukan ninyo nang malaman ninyo hinahanap ninyo. Nananahimik ang mga Duterte. Nandito para magpasalamat ang mga OFW, mangampanya ang PDP. Bakit kayo takot? Ang totoo, takot kayo eh. Ang totoo, takot kayo na kayang mag-mobilize ng hindi administrasyon. This is the first time. Alam niyo, this is the first time na kaya mag-mobilize ng hindi administrasyon, walang makinarya. Ang makinarya ay nasa administrasyon. Pero kayang nationwide, sabay-sabay. Nangyari yan yung isang araw, di ba? Yung, saan ba ito? Sa isang lugar, nandun po tayo, nagsalita din po tayo dun. Tapos, kung saan-saan yung mga tao, iba't ibang lugar, ang daming lugar nun. This time, umabot, international, Hong Kong. Balita ko, may mga kasunod pa to. Malay nyo, mapunta tayo dyan sa Singapore, sa Japan, Middle East, kung saan-saan. Nationwide. Tapos, nationwide sa Pilipinas, tapos international. Asia, kung saan maraming OFW. Alam nyo kung bakit, mga kababayan? Alam nyo naman, mga kababayan, malapit sa puso ni Pangulong Duterte ang OFW. Alam mo ako, eto ha, ilang beses ko nang sinabi sa channel ko ito. Ilang beses ko nang sinabi sa channel ko ito, uulit-ulitin ko. Alam niyo, sobrang mapagmahal si Pangulong Duterte sa OFW. Personal niyang mahal talaga mga OFW. Bakit kanyo? Alam mo, nung time na medyo yung OFW parang tila napapabayaan, talagang kinuha si Mocha eh. Nilagay siya doon. Tapos personal siyang tinatawagan. Tinatawagan nila Senator Bongo, ni Pangulong Duterte at sinasabing, Mocha, siguraduhin mong maalagaan ng OFW. Alam nyo, nung pandemya, si Mocha walang pahinga. Alam nyo kung bakit? Maya't-maya tumatawag ho ang Malacanang at kinakamusta. O Mocha, may nagre-report sa amin na yung ganitong mga galing, di ba, nag-repatriate sila, nagbadala sila ng mga ano dito, ng mga gusto na umuwi kasi kailangan na umuwi dahil nagsasarado na ibang mga bansa. Sabi, Mocha, ihatid nyo ito, siguraduhin nyo makauwi. Kasi minsan pinipigilan ng mga nung mga barangay sa mga probinsya, yung mga OFW. Parang dinidiscriminate, sinasabing, uy, baka may dalang sakit yan. Kaya si Mocha personal. Talagang sinasamahan niya sa bus, sa hotel, pinupunta niya. Pandemya to ha. Hindi ko sinasabing
Dahil masipag si oo, masipag si Mocha. Pero more than that, it is because pina-follow up yan maya't maya ni Senator Bongo, ni Pangulong Duterte. 'Di ba ho? Mahal ho ng Pangulong Duterte yung mga OFW. Kahit ho sa pagkain. Ito example ha. Bibigyan ko lang kayo ng example. Nung panahon na na hirap makahanap ng pagkain yung mga OFW kasi hinahatiran ni Mocha ng personal yung OFW ng pagkain sa hotel ha. Siya mismo sumasama na maghatid para sisiguraduhin na nadi-distribute na maayos. Hirap na hirap makahanap si Mocha ng catering nun na magpo-produce ng more than 2,000 a meal a day. Eh, pandemya yan eh. Alam mo, ang sabi ni Pangulong Duterte, hindi, basta i-order mo kahit sino, maghanap ka na. Huwag mo nang isipin kung magkano, basta i-order mo. Kailangan mapakain ng OFW mabusog. Tanungin ko kayo mga OFW, kayong mga napauwi nung panahon ng pandemya, hinutel kayo, di ba? Dinahatiran kayo ng pagkain. Pangit ba yung pagkain na kinahatid sa inyo? Masarap, di ba? Ang dami nagsabi sa amin yan. Ang sarap ng pagkain na hinahatid sa amin dito. Kasi utos ni Pangulong Duterte yan. Personal ho yan. Pangulong Duterte, Senator Bongo, tinututukan nila yan. Ganon kamahal ni Pangulong Duterte ang mga OFW. Ni Senator Bongo. Kaya alam nyo mga kababayan, etong gagawin niyan to, ito'y pasasalamat din ni Pangulong Duterte sa mga OFW sumuporta sa kanya. Hindi ho ito yung tumatakas. Ito ho'y matinong pasasalamat ni Pangulong Duterte. Alam ko may mga iba pang pupuntahan na talagang gusto ni Pangulong Duterte na siya alam mo, pwede naman pahinga si Pangulong Duterte. Nakakapagod ang bumiyahe. Kahit sabihin na natin, dati siyang presidente, siyempre may VIP pa rin yan, kahit papaano, pero nakakapagod nung bumiyahe. Ang tanda-tanda na nung mama na yun. Pero bakit niya ginagawa? Kasi nga, mahal niya talaga mga OFW. Kaya nga alam ko, ang pagkaalam ko, isa yan sa mga binilin din ni Pangulong Duterte kay Pastor Kibuloy. Kaya nga kay Pastor Kibuloy, ang plano niya sa mga OFW, pag nanalong senador yan, yung pensyon. Sisiguraduhin na maayos at mataas ang pensyon nyo. Kasi ang problema kasi ganito, bilang OFW, ako nangyari sa akin yan eh. OFW ka, magtatrabaho ka ng ilang taon sa ibang bansa. Yung kinikita mo, binabato mo lang. Kasi kailangan ng pamilya mo, may binubuhay ka sa Pilipinas eh. Di ba? Binabato mo lang, wala ka naiipon. Yun ang plano ni Pastor Kibuloy. At sigurado ako nakuha niya yung kay Pangulong Duterte din. Plano ni Pastor Kibuloy na siguraduhin hindi lang nila nabubuhay yung dapat nilang binubuhay, pero meron pa silang naiipon. Iba kasi yung yung sinatawag na isang kahig, isang tuka. Ganun pa rin naman ang OFW eh. Nakakatuka lang na marami. Yung mga pamilya, maraming nakakain. Pero yung nakakaipon, pension po yun. Yun ang plano ni Pastor Kibuloy, siguraduhin walang naghihirap na OFW pag uwi. Wala akong biro. Kasi ito, paano ko nasabing kaya niyang gawin yun? Tanungin ko kayo, may mahirap bang taga kay OJC? Wala. Pag ikaw taga kay OJC, mabubuhay ka. Maayos ang buhay mo kakain. Sabi nga, magkaroon na ng lockdown at lahat. Magsara na ang Pilipinas. Ang mga taga kay OJC, self-sustaining, buhay. Meron silang sariling bigas, may sarili silang pagkain, may sarili silang farm. Ganon. Yun ang gustong mangyari ni Pastor Kibuloy sa mga OFW. Hindi yung pagkatas nila, alam mo yun, mangarang-ngarang na yung, ma-stress-stress na yung OFW pag uwi sa Pilipinas. Okay, asa na yung ipon? Mama, wala ang ipon kasi lahat ng pinapadala ninyo, gastos kay tatay, yung kapatid ko nagkasakit, yung anak nyo nagkasakit, si lola nagkasakit, walang naiipon. Kaya pension, importante yun. Ganyan no, kamahal ng administrasyon at ng mga senador ni Pangulong Duterte, ang mga OFW. Tapos sasabihin nyo, tumatakas lang. Gago kayo. Masama ugali nyo, mga putang inang demonyo kayo. Literal yung pagiging demonyo nyo. Hindi na tama. Sagad na sa buto. Hindi na kayo dapat talaga
Dapat lumulubog na kayo, kinakain na kayo ng lupa. Dahil yung kademonyo nyo, hindi na dapat kumakalat yan. Dapat napipigilan na po yan. Hindi sobrang parang out of nowhere, tatakas si Duterte. Gago ba kayo? Nangangampanya nga eh. Ang goal nga, maipanalo ang buong PDP slate para maayos ang bansa. Kaya nga, di ba, yung tema ng mga rally, ayusin natin ang Pilipinas. Yun ang tema eh. Kaya nga, pansinin nyo, hands-on si Pangulong Duterte nangangampanya sa buong PDP. Dahil alam natin, alam naman ng punan lahat yan. Iba ang Duterte magic. Iba ho ang Duterte. Pag si Duterte na andun, puyat na lahat ng tao, walang umuuwi. Duterte magic yan. It's a phenomenal. Talagang walang tatalo dyan. Kaya nga niya tinatyaga eh. Para maipanalo niya. Aside from that, kailangan din niya may panalo para hindi tarantaduhin yung impeachment ng anak niya. Tapos sasabihin ninyo, tatakas si Duterte. Gago talaga kayo. Pagbuhul-buling ko kayo, mga gago kayo eh. Di ba? Lalo na yung mga loyalistang mga mukhang perang binayaran lang. Halatang halata kayo eh. O anyway, mamaya magkita-kita tayo diyan sa event na yan. Okay? Maraming salamat po.